May mainit na balita na naman po tayo rito mula sa mundo ng cryptocurrency. At ngayon ay balik po sa spotlight itong si Pi Network. Pero hindi po ito good news. Bumagsak na naman po kasi ang presyo ni Pi at ngayon ay nasa presyong 0.35 na lamang ito or 35 cents ang kanyang halaga. Habang ang ibang major crypto gaya po ni Bitcoin at Ethereum ay unti-unting bumabawi or nakakabangon mula sa kanilang mga pagkalugi. Si Pi ay tila tuloy-tuloy ang kanyang pag-slide pababa. Pero ang tanong ng maraming traders ngayon, undervalued na ba talaga itong si Pi Network? Or may mas malalim pa tayong dapat alamin tungkol sa kanyang pagbagsak na ito? Kaya sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang mga dahilan kung bakit bumagsak ang presyo ni Pi. Ano ang sinasabi ng technical indicators at kung ito nga ba ay isang opportunity o isa lamang trap. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ang source po ng ating balita rito ay ang The Coin Republic. At yan, simulan po natin sa kung bakit bumagsak si Pi Network sa presyong 0.35 or 35 cents. Yan, sa mga huling araw po ng August 2025 ay nakita natin ang tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ni Pi Network. Umabot na po siya sa 0.35 or 35 cents. Ibig sabihin ay halos balik na po siya sa kanyang all-time low na naitala ilang araw lamang ang nakaraan. Ito ay pagbaba ng halos 2% sa loob lamang ng isang araw. Habang si Bitcoin ay muling umakyat at si Ethereum at Cardano ay nagpapakita po ng recovery, si Pi ay tila hindi po makasabay. Ibig sabihin nito ay humihina ang confidence ng mga investors kay Pi Network sa kasalukuyan. Ang pagbagsak na ito ay hindi lang gawa ng maliit na pagbebenta. Ayon po sa ulat, mismong ang Pi Foundation ang nagbenta ng mahigit 2.53 million na Pi tokens sa loob lamang ng 24 oras or 24 hours. Isa itong malaking dahilan kung bakit lumakas po ang negative sentiment sa market. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng technical indicators. Kapag tiningnan po natin ang mga technical indicators ni Pi Network, ay makikita nating hindi po maganda ang sitwasyon. Ang MACD or Moving Average Convergence Divergence ay nag-flip pabalik sa kanyang bearish side. Ibig sabihin ay mas mataas po ang posibilidad na magpatuloy pa ang pagbaba ng presyo. Bukod pa rito ay bumaba na rin ang RSI or Relative Strength Index sa level na 25. Kapag bumaba po ang RSI sa ilalim ng 30, tinuturing na ito bilang oversold territory. Sa madaling salita ay masyado na pong maraming nagbebenta at posibleng may recovery. Pero minsan ay sinyalis rin ito ng panic selling. Kung hindi po agad makabawi si Pi, ay hindi po niya ma-reclaim or mabawi ang presyong 0.40 na dati ay naging support. Malaki po ang posibilidad na mas lumalim pa ang kanyang pagbagsak kapag hindi po nangyari yan. Kaya yan ngayon gaano po kalaki ang selling pressure. Ang isa pang mahalagang aspeto na kailangan po nating pagtuunan ng pansin ay ang volume ng Pi tokens sa ngayon na nasa mga centralized exchanges. Sa ngayon ay nasa mahigit 401 million na Pi tokens ang hawak ng mga exchange wallets. Halos kalahati nito ay nasa Gate.io. Kapag dumadami po ang tokens sa mga exchange, kadalasan ay sinyalis ito na maraming gustong magbenta. Ang ganitong klaseng pressure ay maaari pong magdulot ng sunod-sunod na pagbagsak
sa presyo. At kapag mismong foundation ang nagbebenta ng milyong-milyong token, nawawala po ang kumpiyansa ng mga holders. Ngayon ay undervalued nga ba talaga itong si Pi Network? Kahit ganito po ang sitwasyon ay may ilang analyst na naniniwala na undervalued na raw itong si Pi Network. Para sa kanila, ang presyo ngayon na 0.35 or 35 cents ay parang bargain deal, lalo na kung maayos na masusunod ang roadmap ng project bago matapos ang taon. Kung sakali man na maisakatuparan ang mga goals ng Pi Network at maisara na ang mainnet ng fully open, or in short ay magiging fully open na ito at hindi na siya testnet lamang, posibleng magbago po ang ihip ng hangin. Ang tanong nga lang ay kailan kaya mangyayari ito at kaya pa ba ng mga long-term holders na maghintay? Ngayon ay sunod po nating katanungan ay ano po ang kailangang gawin ni Pi para makabawi? Para maibalik po ang tiwala ng mga investors ay kailangan po talaga ni Pi Network na patunayan na kaya nilang tapusin ang kanilang roadmap. Kailangan nilang ilabas ang fully operational mainnet, mas malinaw na token utility at maipakita na hindi lamang po sila umaasa sa hype. Kung patuloy lamang po ang pagbebenta at hindi sila magbibigay ng progress updates ay posibleng mawala na ang interest ng market. Mahalaga na rin po na magkaroon ng transparency kung bakit may malalaking volume ng tokens na binibenta mula mismo sa kanilang foundation. Yan, ngayon ay ang pinakahuling katanungan natin dito ay delikado pa ba ang pumasok or mag-invest yan, or mag-trade ngayon kay Pi Network? Yan, kung ikaw po ay nagbabalak na pumasok ngayon, dapat mong tandaan na mataas po ang risk. Hindi ito ang panahon para basta-basta bumili dahil mababa ang presyo. Kailangan mong i-consider ang buong market sentiment at saka project fundamentals. Kung ikaw po ay isang trader, maaari pong magkaroon ng short-term bounce kung magbabago ang RSI mula sa sobrang oversold condition. Pero kung ikaw po ay long-term investor, ay mas mainam na hintayin muna natin ang malinaw na developments sa project bago po tayo pumasok. Ayan, ngayon ay para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ay malaga pong matuto tayong tumingin. Hindi lamang sa presyo, kundi pati sa fundamentals ng project. Oo, tempting po na bumili ng coin na bumagsak ng malaki. Pero kailangan po nating magtanong kung may dahilan ba ang pagbagsak at may dahilan ba para ito ay bumalik. Kung sakaling hindi po makapag-deliver ng progress si Pi Network ngayong taong 2025, ay posible pong maging malaking lesson ito sa atin tungkol sa pag-invest sa mga project na kulang pa sa transparency. At bilang panghuli, sa aking personal na pananaw ay hindi pa sapat ang mga development ni Pi Network para masabi nating undervalued siya ngayon. Oo, mababa po ang presyo. Pero kung walang matibay na dahilan para tumaas ito, hindi ito isang bargain, kundi isang babalang kailangang pag-isipan. Ang pagbagsak po ng presyo ay hindi po palaging pagkakataon. Minsan ay sinyalis ito ng problema. At kung hindi po maaayos ng foundation ang issue ng transparency at patuloy po ang malakihang pagbebenta mula sa kanila mismo, ay baka magpatuloy po ang downtrend ni Pi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.